I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Ako mga beswa, meron tayong upload videos, updates. Di ba sabi ni dating Pangulong Duterte, wala daw, ayaw niya daw ang may kurakot. Ika nga, ayaw niya na may kurakot sa kanyang pamumuno, which is ang kanyang admin. Pero mga kababayan, sa nakikita ko, parang talamak ang korupsyon sa kanyang pamumuno, no? Sa Duterte administration. Isa sa mga basihan ko kasi, ito yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez dyan sa Quadcom, na kung saan talagang ginisa si dating Police Colonel Garma, no? Na 90 billion ang nawala na pera ng PCSO, no? So actually yung tanong niya na yan ay talaga namang todo deny si Garma, no? Pero dahil malakas ang intel itong ni Congressman Dan Fernandez, actually nga mayroon pang, ewan ko lang guys kung mayroon pang pagdinig tungkol dyan, ano? So abangan po natin yan. So hindi lang po yun. Pangalawa is yung dating paghearing sa Senado ng Blue Ribbon Committee ni dating Senador Gordon, na itong 11 million na nawala sa Parmali, na talaga naman nakinabang ito itong mga Chinese na talagang nagpapalakad nito. Ika nga, isa sa mga nagbenta sa ating gobyerno. Ika nga, kumita talaga sila ng bilyonis. Hindi natin kung kumita yung iba, no? Or may kasabwat. So dahil dito, kaya nasabi ko yan, talamak din talaga ang korupsyon ng that time. So dahil dito mga kababayan, mayroon akong ipakita dito sa inyo na video. Ito courtesy po ng Bilyonaryo News Channel. Ito pala yung mga dating gabinete ni Digong. Talaga naman mga kababayan, magugulat kayo dito, no? So ito si Mr. Cossy. Kilala nyo naman po ito, no? Talaga namang ano ito guys, talagang nako, ewan ko na lang, kayo na pong balang humusda. Diba dating DOA secretary na si Alfonso Cossy under the administration ni Duterte ito. Nako, talaga naman. Kaya nga sabi ko, itong problema ng Pilipinas, si PBBM ang nagmana, ay siya rin naman ang mag-aayos unti-unti, no? Although 6 years lang siya, pero kahit papano nagagawa niya din ng paraan, no? So dahil dito mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo ito, no? But before that, basahin ko ito ng bahagya, okay? So ang sinabi dito mga kababayan ng bilyonaryo, nahaharap ngayon sa kasong graft and isang dosinang dating opisyal ng Energy Department kasama ang dating DOA Secretary na si Alfonso Cossy. Pinaboran daw nila ang kumpanya ng bilyonaryong si Dennis Uy sa Malampaya deal kahit may problema ito sa pundo. Tingnan nyo Kaya nga sabi ko mga kababayan, alam nyo ito si Digong, napaka lack of experience pagdating sa pamumuno. Sabi ko nga, sa bagay mayor lang ang kanyang experience Pagdating sa mga overall na leadership, tulad ni Pangulong Marcos Jr., walang-wala si Digong guys. Kaya nagkanda litse-litse yung kanyang administration, bara-bara ba, no? Ang pamumuno niya. Tulad nilang ning dating DOH, di ba si Secretary Duque? Flander, kaso lang nakapagpiyansa siya. Ganun din yun si Mr. Lau. Di ba? Nakapagpiyansa sila. Ang laking nawala that time sa panahon ni Digong dito sa DOH na. Tapos ngayon, itong issue nila sa PhilHealth, talagang sinisisi nila si Pangulong Marcos Jr. Pero hindi nila alam guys, yung punot dulo. Itong mga dilis kasi na dialysis, nagja-jump in the middle. Na yung kanilang mga palabas, yung kanilang mga post na puro fake news, na hindi nila inalam mula puno hanggang sa dulo. No, hanggang sa middle lang silang kumukuha para marites sa Quiapo, no? Wala silang alam. Kasi yan, gusto lang talaga nila manira dahil mga bayaran kasi yan. So dahil dito, mga kababayan, alam nyo naman si Duque, yung issue niya, at saka si Mr. Lau,
talagang graft and corruption yun, no? Well, correct me if I'm wrong. Nako, talagang, kaya na talaga namang itong admin ni dating Pangulong Digong, talamak talaga ang korupsyon sa totoo lang. Ito, mas malala ito kung mapapanood nyo. Tingnan nyo ito guys, ha? Panoorin nyo ito para kumpleto detalyado ito. Ombudsman sa sinasabing Malampaya deal sa pagitan ng kumpanyang Chevron Philippines at ng kumpanya ng bilyonaryong si Dennis Uy na nagkaroon ng conspiracy ang ilang mga opisyal ng Department of Energy para di umano'y paboran si Uy kahit marami na umanong nakitang red flags. Noong taong 2020 ay nabili ni Uy ang 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project. Ang Malampaya Project ay nagpo-produce ng natural gas na siyang nagsusupply sa ilang mga power plants sa Luzon. Ayon sa tanggapan ng Ombudsman, nakitaan ng probable cause sa paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang 12 opisyal ng Department of Energy kabilang na si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ang 11 pang opisyal ay sina Undersecretary Donato Marcos, Undersecretary Robert Uy, Assistant Secretaries Gerardo Arguiza Jr. at Leonido Pulido III. Energy Resource Development Director Cesar De La Fuente III, ERDB OIC Assistant Director Guillermo Ansay, Financial Services Director Araceli Santos Suluta, Conventional Energy Resources Compliance Division Chief Thelma Sardenia, Demuhin Antiporda, Supervising SRS ng Petroleum Resource Development Division, Arthur Tenazas, Director for Legal Services, at Rowena Joyce de los Santos, Division Chief for Upstream Conventional Services Division. Ayon pa sa Ombudsman, inaprubahan ng 12 opisyal ang naturang transaksyon, gayong may nakita umanong mga kakulangan. Ilan sa mga tinukoy ng Ombudsman ay ang kawalan umano ng technical expertise ng Udena Corporation Malampaya, kumpanyang pag-aari ni Uy, pagkakaroon ng negatibong working capital ng kumpanya, unaudited at incomplete financial documents. Ayon sa Ombudsman, sapat na batayan na raw ito para idiskwalipika ang UC Malampaya. Pero ang mas malala pa ayon sa Ombudsman, kinonsidera pa daw ng mga respondents ang financial evaluation ng unaudited financial documents ng UC38 LLC, ibang kumpanya ni Uy, sa halip na yung sa UC Malampaya, para lamang palabasin na may pinansyal na kakayahan ang huli. Muling tinukoy ng Ombudsman na ang paggawa ng krimen ay makikita sa mga aksyon ng mga respondents sa pag-aproba ng transaksyon sa pagitan ng Chevron Philippines at UC Malampaya. Ang role na ginampanan ng bawat respondent ay kinakailangan daw para masiguro ang paglipat at pag-assign ng 45% ng participating interest ng Chevron Philippines sa UC Malampaya. So yun mga kababayan, narinig nyo ang balita ng bilyonaryo? Yan, sabihin nyo malinis yung dating admin. Kayo lang talagang nakapagsasabi niyan, pero majority ng Pilipino walang naniniwala dyan. Dito pa lang, tingnan nyo. Ang laking nawala sa gobyerno, sa totoo lang. Diba, talamak ang korupsyon. Sabi ko sa inyo, dekada na ang korupsyon, pero parang mas malala itong mga nakaraan. See? Saan kayo makakita niyan? Sinong kawawa dito? Sino pa? Di mamayang Pilipino. Diba guys? Yung mga iba, nagtatax tayo. Pero yung ginawa ng iba, lustay. Kaya nakakalungkot yung mga ganitong mga klaseng opisyal. 11 yan, ha? Kinasuhan ng graft and corruption. Hindi kinaloka. As in, talaga. Kaya ito pong isa sa mga sakit ng mga ibang opisyal. Hindi naman lahat. Itong corruption, hindi talaga nawawala yan. Sa buong mundo, mayroon talagang corrupt. Pero dito sa Pilipinas, ewan ko lang. Kaya nga nasabi kong, talamak ang korupsyon kay sa panahon ni Digong. Talamak ang korupsyon sa panahon ni Digong. Di ba? Tulad niyan. 90 billion nawala sa PCSO. 11 billion nawala sa Parmali. Ang dami pa. Tapos pinalubo pa yung utang ng Pilipinas. 6 trillion plus 7 trillion plus. Di 13 plus trillion ang iniwan nila kay PBBM na utang. Ngayon, kung makapagpuna sila sa GAA 2025 budget, kala mo naman napakalinis. Pero tangi bukol lang si Pangulong Marcos Jr. every year nagbabayad ng utang kahit papano. Mga tubo pa. Di ba, mga kababayan? Kaya
Kaya itong eleksyon na ito na darating, dapat kailangan natin maging maingat. Pipili tayo ng tama, no? Pero, ganun pa man, mga kababayan, kung ang isang pinuno ng bansa ay hindi organize ang kanyang pamumuno at bara-bara, ito ang kahihinatnan. Daming kurakot ng mga alipores ng kanyang gabinete. Pero dahil dito sa Pangulong Marcos Jr., bilib ka sa mga sekretary niya. Lahat sanib pwersa sa pagtutulong, mga kababayan. Sa mamayang Pilipino, tulad ng BSP, Bagong Pilipinas Service Fair. Di ba, nandyan lahat ng mga ahensya ng gobyerno. See? Hindi mo makikita yan sa mga nagdaan ng mga administration, only the Marcos administration. Tingnan nyo naman, ang ganda ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. kung ikumpara nyo naman sa iba. Di ba? Tapos itong mga dialysis, kung makapagsalita sa social media, feeling malinis. Di ba? Yung pang-alimura nyo, pang-yuyura nyo sa Pangulo. Ngayon, ano na ngayon? Di nagsisilabasa ng mga baho ng mga puon nyo. Hindi lang yung puon nyo, yung mga opisyalis pa. So, yun guys, ano po ang palagayan nyo? Kawawa talagang Pilipinas pag itong mga tao na ito ang ilalagay mo sa pwesto. Ewan. Hindi sila kontento sa mga sweldo nila Ang kawawa talaga dito, yung mga mahihirap. Sa totoo lang. So, yun mga kababayan, ito pa, another updates natin. Actually, ito si Cossy, mga kababayan. Nananawagan ito si Senator Gatchalian na pag-resignin ito si Cossy. Ito, tingnan nyo ito. Sabi ng Senate of the Philippines. 19 Congress ito ito nakikita nyo yan, Senate of the Philippines, 19 Congress, press release. February 2, 2022. Hindi pa nakaupo yan si Pangulong Marcos Jr. Cossy should resign and face charge for railroading sale of shares in Malampaya. Sabi ni Senator Gatchalian. Biro nyo yun. For railroading the approval of the sale of participating interest of Chevron and Malampaya gas field. Key officials of the Department of Energy, which is ang DOE, led by Secretary Alfonso Cossy, as criminally and administratively liable for gross neglect of duty and grave misconduct and should immediately resign from their post, Senator Win Gatchalian said. Biro nyo yan, mga kababayan. I call on Secretary Cossy and his erring subordinates to immediately resign. With all that has happened, the Filipino people can no longer trust you to faithfully safeguard our country precious energy resources, Gatchalian stress. See, mga kababayan, nakita nyo? See, yan nga no? Ito yung mga alipores ni Tamulmol Dugong. Sabi po dito, in a privileged speech delivered Wednesday, February 2, Gatchalian exposed the numerous times that the DOE official violated laws just today could give a sale of approval to the sale of the 45% participating interest in the Malampaya gas project of Chevron Malampaya LLC, Philippines now known as UC38 LLC, to UC Malampaya, an indirect subsidiary of Udina Corporation. Di ba? Pinalusot nila. Kahit sabihin mo, may palpak sino ba yun? Si Mr. Oy? Pinalusot pa rin nila. Sabi ko sa inyo, itong mga kapalpakan ng mga ibang opisyal ng dating gabinete ni Dugong, walang kakwenta-kwenta. Sabi ko sa inyo, ito yung mga politisyan, mga opisyal na pulpul. Di ba? Ang kawawa, Pilipino. Biro nyo, ang iniisip nila yung mga sarili nila. Bakit? Kasi guys, money involved. Diba? Kahit sabihin mo may anomalya, kahit hindi naman talaga pwede, may paglabag sa batas, itong Chinese na yan, tinulungan pa rin nila, pinalusot. Bakit? Siyempre, parang ano lang yan parang sa reward system. Malay mo, malaki ang tong. Ikaw ba, baka mamaya 10 million pa yan di, ang gagawin na lang nila, palusutin na lang. Sayang naman yung reward system.
Malay mo, 10 million yan, 5 million. Aba, malaking pera yun, guys. Ha? O, ganyan eh. Ha? Tingnan nyo. Tapos, sinasabi nila, walang, malinis yung pamumuno ng dating administration. Talaga lang. Kaya sabi ko, huwag kayo nagja-jam sa gitna. Dapat alamin nyo sa pinakapuno hanggang dulo. Di ba? Ay, sos, Mario Joseph. Oh, ito guys i-short natin dahil sobrang haba na ito. Baka mahaba na yung natin. I-research nyo na ito sa Googles. Itong panawagan ni Senator Gatchalian. Oh, yan. Talamak talaga. Kawawang Pilipinas. Oh, 'di ba? Oh, tuloy. Sabi po dito, at the onset of the Senate inquiry into the $565 million, or more than 40 billion Chevron UC Malampaya deal, DOI officials prescribe prior government approval as dictated by the Presidential Decree number 87 and Department of Security 27204-003 on such an transaction only to retract late last year after financial evaluation of UC Malampaya yielded the findings that it has a negative 137.2 million working capital or negative 6.9 billion. Ay, my goodness. Ay, nako guys, i-research nyo yan, basahin yun. So, parang haba-haba ito, mga kababayan. Kumbaga, singit ko lang kasi, ito talaga si Mr. Kose, na talagang pinag-resign ni Senator Gatchalian kasi may nakitang hindi maganda, may anomalya. O, 'di ba? Biro nyo 'yun? Minsan nasisilaw tayo sa pera, pero hindi natin din naisip, apektado din ang mamamayang Pilipino. Ito yung mga tao nagtatrabaho para sa sarili lang nila. Hindi sila nagtatrabaho para sa mamayang Pilipino. Kaya ngayon, sumisingaw. Walang usok na hindi uusok. God is good all the time. 'Di ba? Sisingaw at sisingaw 'yan. Kaya nahaharap sila ngayon sa kasong graft and corruption. Agay, ilan sila? 12. So yun guys, ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. In-expose ko lang talaga ito para malaman ng lahat na kung gaano din katalamak ang mga gawaing hindi maganda sa mga nakaraan. Tudo kay pamumuna sa Marcos administration. Talaga lang sige, i-expose namin yung mga baho ng mga sinusuportahan yung politician. But anyway, see you again guys on my next upload video. Ano po ang kapalagayan nyo? Ako? At least, ito lang masasabi ko. Karma is real. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Follow me guys. God bless Philippines. Happy New Year.